Hello, magandang gabi po kayo. No? Medyo pagaw ang boses natin. Sana maintindihan ninyo, no? Galing po ako sa isang ano, pinuntahan na kung saan po ako'y kasama ko ang aking ah, kaanak at nagpatanggal ng stress. So anyway, magandang gabi po sa lahat. Ito naman po tayo si Toto Bunyog Kausing at ating pag-uusapan ay yung pinakamatinding pangyayari sa ating bansa nitong nakaraang itong ano lang Sabado, Linggo ngayon at mamaya at anong ating haharapin ito. Pres Perez, Maya Pabingi at siyempre sa mga kapsat ko uh, na ibagarabim kada kayo amin. Saan ba yung ating ano? So ngayon, ang ating topic po sa ngayon ay ano no, yung tungkol isang may posibilidad na magbabago ng mukha ng ating bayan. So Chris Pinibera, Mayap Abengi, uh, tapos Iis Makisi, good afternoon. So sa mga Pilipino na andyan sa Japan na marami pa akong subscribers na andyan sa Japan, si Iwatani nandyan din, ay Konbanwa, ha? O di kaya Oyasumi. Tapos sa mga ano naman, mga Pangasinense, kandiyan kasama mga kamag-anak ko diyan, Maabi Gilabi o Masantos Gilabi. Sa mga Ibaloy ay Mapti nga Idabi. Sa mga Kangkani naman ay Gawis ay Labi. So sa mga Cebuano, maayong gabi. Sa Bohol, maayong gabi. Sa mga Waray, maayong gabi. Sa mga Ilonggo, maayong gabi. Sa dali lang sagutin ko lang nagla-live ako. Ano ba 'yon? Nagla-live ako? Oh, ano ba 'yan? Walang? Ihatid mo na lang. Sige, hatid mo na lang ka. Nagla-live ako. Ah. Nagla-live ako ng isa-isa kasi tauhan ko kasi ay pinapahatid ko sana sa terminal wala na no. Nagpaalam na kung pwede ipahatid sa Bulacan. So anyway, Kunbanwa is Makisi, Onel Butay, good PM po, Dr. Toto Kausig. So ngayon, ang pag-usapan po natin sa ngayon no, ay ito sa mga Maranao, ago Pakat, ago Maguindanao, mapya kagawi lagon sa inyo sa mga Surigao nun, Maradyaw nga duyom sa mga tausog sa Tawi-Tawi, sa Sulo, sa Basilan, Marayaw Dome. So sa mga Ilonggo maayong gabi, sa mga Kasimanwas ang akon nga nanay nga mga kraya no sa mayad nga gabi. So anyway, what we will talk about is nasa punto na po tayo na ang labanan sa gitna po ng kampo ng kasamaan at kampo kadiliman, kung sa English pa, it has come to a head. Kumbaga, ano na, no? Nasa medyo sukdulan na ito na pwede magiging mitsa na kung ano pa ang mangyayari. So ito'y awayan sa grupo ng Duterte sa kabila at grupo ng BBM at Romualdez. Ang nangyari po ito sapagkat po kinontempt ng Kongreso o ng House of Representatives si Attorney Zulaika Lopez. So ang contempt order po sa kanya ay minosyo ni Congressman Franz Castro. Pero bago ako magpatuloy ng diskusyon, nais ko lamang po iklaro sa kay Sarad, sa grupo naman ni DDS, please lang, hindi pa po convicted na tudo-tudo, hindi pa final ang conviction kay Franz Castro bilang
sa child abuse. Sa kabilang banda po, nabasa ko po, ina-argue ko po na mali ang judge sa pagsintensya kay Franz Castro, kay Satur Ocampo. Pasensya ka na, Mikoy, ito talaga po ang totoo dyan. So ayaw ko lang po na tinatawag po ni Sara Duterte at ang grupo ng mga DDS si Franz Castro na isang child abuser. Hindi pa po. Kasi po, umapila pa po siya. So, let us be kind to everybody. Alam naman ni Sara Duterte kasi abogado siya. With more reason na may obligasyon siya magrespeto kay Sara, kay Franz Castro. Kasi umapila pa si Franz Castro. Ngayon, para na lang namang natin mabigyan ko kayo ng liwanag, Bikoy, kung ano ba talaga ang katayuan ni Franz Castro, ni Satur Ocampo sa kasong yan, at saka yung 11 pang mga teachers. Meron silang grupo. Of course, sabihin nyo makakaliwa ang ideya. Wala na tayo doon. Hindi naman ibig sabihin kung makakaliwa ang ideya ay masamang tao. Okay? So, tinatawag na sarili nila na progressive group, progressive-minded. Okay. So, ngayon, ang kaso po na sinintensyan sila ayon po sa judge ng Branch 3, Tagum Regional Trial Court, ay nagkasala raw ng child abuse under Section 10, Paragraph A ng Republic Act 7160 o 7610, okay, na sinasabi na may ginawa raw si Franz Castro, si Satur Ocampo at 11 kasama nila na nilagay sa balag ng alanganin ang mga bata. Ganito ang kwento. Kung bakit sinabi ng judge na nalagay sa balag ng alanganin. Itong grupo po na foundation na tinutulungan nila ni Franz Castro at ni Satur Ocampo, may grupong mga katutubo po doon sa banda sa boundary ng Davao del Norte at saka Bukidnon. Ngayon, mga bata ron ay mga norid-norid ay hindi nakakarating sa mga school kasi bulubundukin ang lugar. So, sila po ay laging biktima ng awayan sa gitna ng rebelde na NPA at saka military. Sigurado naman ako na may mga nag-ooperate na mga rebelde ron. Okay? So ngayon, ang nangyari, sinundo nila ang mga bata mula doon sa lugar na bayan na yun. At sinamahan ito po ng mga teachers din na doon na tumuturo sa kanila. Informal kasi yung schooling, walang elementary school doon. Kasama rin po yung 5 pastor ng Protestants. So, bumiyahe sila, sakay sila ng van, mga 3 van ata sila, hindi ko magkakamali. Pagkatapos, pagdating sa checkpoint, pinara sila ng pulis sa checkpoint at saka army. Okay, nung pinara, nandoon nakasakay sila ni Franz Castro at saka si Satur Ocampo, kasama ng 11 teachers at kasama na rin yung 5 na pastor. Okay. Nang mapara sila, hinuli sila ng pulis at kinasuhan ng una kidnapping. Pangalawang kaso, iyon yung violation of Section 10A of Republic Act 7610 na ang kanilang contention sa pagbitbit yun ng mga bata sa inyong van, dumaan kayo sa mga kalsada na kung saan ito po'y ambush area, kung saan nag-ambush din ng NPA, sabi nila. So, yan ang kaso. Ang tanong, tama ba yung judge sa paghusga na nagkasala si Franz Castro at saka si Satur Ocampo at yung 11 na teachers? Dahil dyan, sinakay nila sa van, kasama din nila sa van ang mga bata. Kasi may papuntahan silang iba. Ganito po, ang kasong kidnapping binasura ng prosecutor ng Davao del Norte. Bakit po? Para magiging kidnapping, dapat po ang magsampa dyan ay mga magulang ng bata. Walang dala na mga magulang ang mga pulis. So, basura.
Sa kabilang banda, napatunayan naman na may pagpayag mula sa magulang para bitbitin yung mga bata. So sa kabilang banda, dahil daw yun ay ambush area, yan ang sinabi ng judge, ambush area, nilagay sa balag ng alanganin ang mga bata. So endangering the children. Maniwala ba kayo dyan? Tama ba yung desisyon ni judge? Kung ako tarangin yung mali po, mali. Una, bakit inabsuelto ni judge yung 5 pastor na kasama? Sige nga, judge, magpaliwanag ka. Mali po, judge. Sorry, judge. I'm sorry to tell you that what you decided is wrong. Okay? Next, sinentensya mo si Franz Castro, tsaka si Saturo Campo, tsaka 11, dahil nung dadun kasama sa van, ay nilalagay sa balag ng alanganin ng mga bata. Sabi ko, wrong dahil bakit hindi mo sinintensyahan ang mga pastor na kasama din nila? O pangalawa, how can you say, judge, na tama sinasabi mo na dinala sa endangered places itong mga bata kung kasama mismo sila ni Franz Castro at yung 11 teachers? Tell me, judge, kung paano magiging kasalanan yan. Di ba nilagay din nila kung totoo yung sinasabi mo, judge? Di nilagay din nila ni Franz Castro, ni Saturo Campo, tsaka na 11 teachers, yung kanilang sarili sa alanganin. Hindi ba? At sino ang gusto maglagay sa balag ng alanganin? Ang ibig lang sabihin yan po, Mr. Judge, kung sino mang pangalan mo. Ang ibig lang sabihin yan ay ganito. Kung totoo na endangered yan, dapat hindi na bumiyahe sila dyan. So, dapat na bumiyahe sila dyan. Sino bang takot sa kamatayan? Hindi matatakot sa kamatayan. Ibig sabihin, hindi po totoo na endangered place yun. Kumbaga, kung ako tanungin mo, ay sinusiang ka lang, tinakot ka lang ni Duterte para sentensyahan ng ganon si Franz Castro tsaka si Saturo Campo. Ganon lang ho kasimple. At least naintindihan ninyo, Mikoy, hindi ganon po kasimple. Pag sinabi nyo sentensyado ng korte ay guilty na, hindi pa po. Kapag apila pa po yan. At in fact, nag-apila po sila. And in fact, I votes that to the integrity of these persons na hindi po sila guilty. Okay? So, yan po ang tinatawag. Kasi si Franz Castro, galit na galit si Sara Duterte. Sapagkat po, si Franz Castro po ang nag-motion para i-contempt si Attorney Zulaika Lopez. O, ito na rin, move on na tayo ngayon. Nung na-contempt na si Attorney Zulaika Lopez, ano ang basihan? Ito naman, para maintindihan ninyo. Let you be the judge. I will make my opinion, but it is only my opinion. Please, kayo na bahala magdesisyon. Ito po ang sitwasyon. Tinanong ni Franz Castro, si Zulaika Lopez, ikaw ba ay sumulat sa COA na please don't participate in the hearing of the House of Representatives at please don't give documents. Ganon, inamin naman niya na siyang sumulat. Okay? So ngayon, sa kaisipan naman ni Franz Castro, yun po ay may pangingialam sa trabaho ng House of Representatives. Ang pangingialam, ang tawag nila dyan ay infringement. Okay? So, kaya nagsampa siya ng motion, I move to place Attorney Zulaika Lopez in contempt for infringing into the work of the House of Representatives. So, ginrant naman, dahil walang kumontra sa mga congressmen, siyempre kakampi-kampi yun eh. Dito na ngayon nagsimula yung mukha ng kampihan. So, contempt. So, kasunod nun, inutusan na ikulong doon sa House of Representatives na detention center. Okay? Noong nandun na sa House of Detention Center, ito naman si Sara, kaya kumo ang problema nila, niya ay ang kanyang tao, which I understood na masyadong tingin ko opinion ko lang yung Mikoy, na nagpanik si Sara. Kasi anong kinatatakutan ni Sara? Ang kinatatakutan po ni Sara dito ay
baka para mapariha kay Garma na bumaliktad na nagsalita na at baka mapariha kay Edilberto Leonardo ng Napolcom na babaliktad bagsamula. Tingin ko lang yan. Hindi. Wala naman akong ebidensya na totoo yan. So, babalik tayo tanong. Tama ba yung ginawa na cited in contempt? Ngayon, ang katwiran naman ni Sara dito kung bakit nakikialam siya at bakit sinasabi niya na mali. Hindi. Totoo yun. Kumbaga, inamin niya siya ang nagsabi kay Atty. Lopez na sumulat ka. Ang katwiran nila, umaapila pa sila sa findings ng Commission on Audit. So habang umaapila sila, huwag niyo munang ibigay sa Kongreso. Ganoon lang. So nasa inyo yung pagdesisyon kung tama o mali. Ang mali naman dito, kung ako sana, sinabi dapat sana ng UKOA na nag-apila pa sila. Hindi naman sinabi ng COA. So ibig sabihin, somewhere, somehow, medyo may miscommunication dito. Kasi kung umaapila pa lang siya, ibig sabihin po, sa lahat ng kaso po na hindi pa tapos, may tinatawag na secrecy, confidential. At kung kaso ay hindi pa tapos, hindi pa pwede buksan, hindi pa pwede pakialaman. So, kung totoo yung sinasabi ni Sara na umaapila pa sila, ay talagang mali naman ang COA sa pagbibigay ng mga resibo na mayroong tatak na Merry Chris Piatos, mga resibo na pinirmahan ni Kokoy Villamin, na iba-ibang perma ni Kokoy Villamin, sa resibo na binigay para sa DepEd, ibang perma doon, kumpara mo sa resibo na pinirma ni Kokoy Villamin para sa Office of the Vice President. So, yan pong sitwasyon. So, it's up now to you to make an opinion, pero ang opinion ko dyan, if it is true, na talagang umapila pa pala sila ni Sara Duterte, dapat hindi muna nilabas yung records ng kaso. Kasi kaso pa siya eh. Ganon po yung kaso. Hindi mo pwede ibulatlat kung hindi pa tapos. Okay, next. Nagkatwiran ngayon ito si Lisa. Si Sara. Sabi niya, yung naalala niyo si Mercado, na babae na USEC sa DepEd, na nagpakita na siyam na envelope na may laman na 25,000 pesos. So ito naman, nagsalita naman si Sara na yung laman daw na envelope na yun ay nanggaling kay Lisa Araneta Marcos. Binigay niya daw yun sa DepEd dahil ibinigay sa kanya ni Lisa Marcos. Sabi ni Lisa Marcos sa kanya, ibigay mo ito sa DepEd. So binigay niya yung siyam na envelope. Tapos ang katwiran ni Sara Duterte, tingnan mo, nung binigay pa yun, ay wala pa yung confidential fund kasi December 2021 pa lang binigay yung confidential fund. So whatever, kung totoo man sinabi ni Sara, di, nasa tama si Sara. Pero bakit hindi naman siya nagpakita sa hearing para maitama niya? Yung sinabi niyang ito ay sapat na magdepensa sana sa kanya kasi nalalagay na sa balag ng alanganin ang pangalan niya, pati ako, naniniwala talaga na napaka binubulsa na lamang ni Sara yung pera. Okay? So ganoon yung Sara, sana Inday, nakikinig ka sa akin. No? That's the only way. Actually, in this case, there is no other way for you to clean para ilinisin mo pangalan mo. I-waive mo yung iyong immunity bilang Vice President, magpakita ka, at ipaliwanag mo, kagaya na sinasabi mo. Ganun. Okay. So, ngayon, ang tanong natin ngayon, ang sabi ko, sukdulan na. Nagiging sukdulan kasi nagiging overacting. So, ang ginawa naman ni Sara, sumulat siya sa kapatid niya na si Paulo Duterte, na pwede ba gamitin ko yung opisina mo, dito ako matulog, mag-stay? So, oo, sabi ni Paulo. Kaya, sumulat si Paulo Duterte kay chairman ng Committee on Good Government na si Congressman Joel Chua ng Manila. At sumulat din si Sara Duterte kay Congressman na she intends to stay there. So ngayon, ano naman kaya ang opinion ninyo? Opinion ko lang ito kung bakit gusto ni Sara. Ang opinion ko dyan ay natatakot si Sara na babaliktad si Zuleika Lopez.
at kakausapin. Kaya bantayan niya kung sino, kung pupunta si Benny Abante, pupunta si Dan Fernandez. Iyon ang iniwasan niya kung may pupunta na mga congressman at kakausapin si Zulaika Lopez. So ganun po talaga ang nakikita ko. I just don't know what was in the mind of Sara Duterte. Bakit gusto niya tumira doon hanggat andoon si Zulaika Lopez. So yan na naman ang iyan nakikita ko. I hope you agree with me na tama. Ganun ang pakay ni Sara Duterte. Ngayon, kasunod natin pag-usapan kung tama ba yun o hindi. Pero bago natin pag-usapan, magbabati muna ako. Sa si Pres Perez, si Crispin, si Ace Makisi, si Zenith Tesner, hello, Pres Perez, Rosel Chua, sinisipon po kayo, upo. Ace Makisi, tapos Conbanwa, okay, Ronel Butal, Jerica Lonstedt, good morning from New York, USA, Doc Kausing, tama, yan, magpapagalingan sila. Tama nga, nagpapagalingan. Mikoy, maayong gabi, kalbong gwapo. Salamat, Mikoy. Wonder Mike, mayad nga gabi, Dr. Toto Kausing. Roberto Andrafe, Chill Lady Pink, good eve po sa lahat. Mami Miss A.S. Makisi, Ferdinand San Juan, good evening po, Attorney General Senator Toto Ponyug Kausing. Tapos, Candido Silva Espinili, Ses Velio Bada, gandang gabi po. Cassandra Daisy, agree bakit maabsuelto ang mga pastor na kasama nila. O tama. Angela, Lady in Pink, Roger Buri, good evening. Cassandra Daisy. So, Loles Abiner, magandang gabi po. Attorney Dr. Toto Cabunyog. Tapos baka po magsinggaling, magsisinging galing na lang. Lady Pink, sampo dito si Cassandra. Okay, sa sarili na ganas, dapat pagbayaran na ni Sara lahat ng kasalanan nila. Tapos si Zedel, the Lady in Pink. Biban sa Remedial Toto, may hambing ko yung reaction na ni Sara tulad yan sa taong may utang kung ayaw magbayad, galit kung sinisingil. Luis Bisanto, sa tingin ko, baka nagkabukuan na silang lahat. Sa tingin ko, Luis Bisantos, pareho tayo ng tingin. Baka sa bandang huli lalabas na yung totoong nangyari sa 2022 election na yun pala, sila nagdadaya sa Smartmatic. Malay natin, sabi ni Luis Santos. Rene Raganas, na yan, na nagpapanik na si Sara sa confidential, yari ka na Sara, wala ka ng kawala. Bumblebee 5, saan ka nakakakita Chief of Staff ni Sara sa napakatagal, bulag, pipi at bingi, walang nakitang pera at dumaan, hindi niya alam kung saan ang tao niyang pinagpahanap. Attorney Solay ka na lang. Tama, Bibian. Rene Raganas, Cassandra Daisy, ba't pabor, por pabor, Sara, ilabas mo na, VIP, BP Sara, ang makina ng Smartmatic. O tingin ko dapat diyan papatungon yan, kaya yan excited ako. Bumblebee, ang gusto ko yata ni Sara na ala South Sudan, civil war tayo, President versus Vice President, na ating bansa dahil sa pera at sa korupsyon. Isabel Nesmith, tama ka, Attorney, yan din ang tinala ko, binabantayan ni Sara. So, Rene Raganas, Estrelito Jose Salvar, mabuhay po kayo, Toto. Melba Abdun, Dodelo Buergo, Yaya Marvel, tapos si Jelly Robles, Rene Raganas, Virginia Bunaw, Agripino C, Kuya George, Dayan DRC, News Update Live. Ani, masenador ka na. Oo, dapat. So, Helen Baguio. So, ngayon, diretso na tayo. Dito na tayo ngayon. Kasunod na nangyari. Nung nandun na, si Sara, ayaw na umalis. Okay? So, ito naman yung mga Good Government Committee na pinangunguluhan ni Representative Joel Chua. Nag-emergency meeting sila gamit ang Zoom. Yan, inamin naman niya. Tapos, ang pinag-usapan nila, isa sa pinag-usapan nila ay yung sa kanila,
yung pagmamalagi ni Sara doon ay magbibigay ng problema sa seguridad sa House of Representatives, seguridad ng mga na-detain ni si Zulaika Lopez, at seguridad din ni Sara Duterte kasi magja-jogging daw siya doon sa umaga. So ngayon, apparently, yung Sergeant at Arms ay incompetent. Sergeant at Arms ng House of Representatives na si Napoleon Taas, si General Taas. Ibig sabihin, mahina ka na Sergeant at Arms. Bakit nangyari yan? Okay. So in a way, hindi ka effective, no? So ang nangyari, nagpalabas ngayon ng resolution o decision yung committee ni Joel Chua na ating gabi ilipat yung si Zulaika Lopez doon sa Correctional Institute for Women. Yan po ay kulungan ng mga nasentensyado na mga babae. So ngayon, kung ilipat, ayaw naman ngayon ni Zulaika Lopez, umiyak siya, tumawag siya kay Sara at pumunta doon si Sara. Nung nandun na si Sara, siyempre nagkakuha na, nang pumasok si Sara, dumating siya doon sa kulungan ni Zulaika Lopez, ay nabutan niya na nandoon yung House of Representatives ng mga opisyal ng Sergeant at Arms kasama yung abogado nila. Natatayo daw na abogado ni Zulaika Lopez. Mukhang mali naman ata. Alam mo, sa karapatan sa pag-abogado, ang may karapatan lamang pumili ay yung tao. Hindi mo pwede isalang ang isang tao para magiging abogado ng isang tao kung hindi niya pinili. Personal kasi po ang relasyon ng kliyente at abogado. Kaya hindi ka pwede maglagay ng abogado na walang tiwala yung tao. So ngayon, dahil nag-abogado ngayon yung may abogadong bitbit ang House of Representatives, patatayuin nilang abogado para kay Zulaika Lopez para mababasahan ng order na ililipat siya sa Correction for International Institute for Women. So ngayon, nandun dumating din si Sara Duterte at kumatok sa may bintana at hiningi ang kopya ng order, binasa. At right there and then, nagsalita na si Sara na siya ay tatayo bilang abogado ni Attorney Zulaika Lopez. Na pwede naman dahil abogado naman talaga si Sara Duterte. But then, in that instance, ibig sabihin naman nun ay talagang parang tawag ng emergency, walang ibang abogado, pwede ba siyang tumayo? Okay. Tinatanong ko yan sapagkat nagpalabas naman ng isang salita, ito si Joel Chua, na mali daw yung ginawa ni Sara Duterte na mag-abogado siya kasi bawal sa isang vice-presidente na mag-practice ng kanyang profesyon bilang isang abogado pag siya ay vice-president. So, ang tanong, mali ba yan o hindi? Okay. Ang nakalagay po sa ating konstitusyon na yung mga presidente, vice-president, senador, ay tsaka congressman, bawal kung abogado ka, bawal ka mag-practice. Ibig sabihin practice, maghanap buhay bilang abogado. Okay? So, ganun lamang po ang ibig sabihin yan. So, kung bawal, ano ba talaga ang practice of law? So, mag-practice ka ng medicine. Kung mag-practice ka ng medicine, ikaw ay nagpa-practice para kumita. Hindi ba? Pero kung wala bayad, hindi mo matawag na practice. Otherwise, lahat po na doktor ng mga congressmen at mayor at mga senador na nagme-medical mission ay bawal na. Bakit maraming nagme-medical mission ng mga doktor, na mga congressman, na mga opisyal ng bayan? So, ibig sabihin, dahil ang isang trabaho ay wala namang kikitain si doktor dahil medical mission, walang practice of medicine na tatawagin. Gets mo? So ngayon, sa bilang isang abogado naman, kung tumayo si Sara bilang abogado, pro bono, dineklara niya pro bono, ibig sabihin walang bayad, ni Zulaika Lopez, sa panahon na kailangan ni Zulaika Lopez ng abogado at wala siyang makukuha, ay tanong,
Bawal ba sa konstitusyonal na batas na nagbabawal sa Vice Presidente na mag-practice ng kanyang profesyon bilang abogado? Sagot ko, sa panahon na yon, kung nag-practice si Sara na maniningil siya ng bayad mula kay Zuleika Lopez, bawal yun. Yun ang bawal. Pero kung ang tanong doon, kung hindi siya nagniningil ng bayad, hindi mo matatawag na practice na pinagbabawal. Kung titingnan mo kaisipan ng ating konstitusyon, bakit pinagbabawal ang mga vice presidente, presidente, mga senador at congressmen na mag-practice ng kanilang profesyon? Nilalaan ng konstitusyon yan para mabigyan ng tudong atensyon ng presidente, vice-presidente, congressmen at mga senador ang kanilang trabaho para hindi na sila makaistorbo. So ang tanong, kung ganun pala ang pakay ng konstitusyon, labag ba sa konstitusyon ang ginawa ni Sara na tumayo siya na bilang abogado na puro bono na walang bayad sa oras na yun para kay Attorney Zuleika Lopez? Ang opinion ko dyan, hindi po bawal. Wala pong nilabag si Sara dyan. May nilabag lamang si Sara kung mag-practice siya para maniningil. May intensyon na talaga na magtrabaho bilang abogado na may bayad na kikita siya. Pero in this case, pwede mong tawagin na emergency lang at wala naman siyang sinisigil na pera. Kaya kung ang issue kung bawal o hindi, my opinion is, opinion ko lang to ha, huwag niyong gayahin sa, kung ayaw niyo sa aking opinion, huwag niyo kong awayin. Sa opinion ko lang, wala pong paglabag sa konstitusyon na nagawa si Sara Duterte patungkol sa pagtayo niya bilang abogada ni Attorney Zuleika Lopez. Patuloy tayo. Dito naman, ang kasunod. Ang kasunod naman ay ang nangyari, nagsalita si Sara Duterte. Yung salita ni Sara Duterte ay isang, pwede mong tawagin contempt din, contemptuous. Or talagang nakakabahala din ko sa Tagalog pa. Bakit? Anong sinabi ni Sara Duterte? Nagsalita po si Sara ng ganito, na talagang sinabi na niya, una, binalaan niya na kung nakikita niya, ipapatay daw siya. At sinabi niya na, may kinakausap na siya ng ibang tao, na kung mamatay siya, habulin lamang at papatayin din si Lisa Araneta Marcos at saka si BBM. So, yan ang nakakabahala, no? Pero kung ako naman, sa punto de vista, opinion ko lang ito ha, huwag niyo kong gayahin. Ang opinion ko lang dito, ang tanong, yan ba ay krimen na tinatawag na grave threat? Sagot, hindi po siya grave threat sapagkat po may kondisyon naman eh. Hindi naman gagawin kung hindi siya mamamatay. Diba? Ganun na kasimple yan. In the same manner na kung basta may kondisyon, hindi mo yan ibig sabihin na may threat. Pero kung walang kondisyon, papatayin kita. Ay ba yan? Ibang usapin yan. Pananakot talaga yan. Pero ito, kondisyon, subject to the condition na kumamatay siya. Ang problema lang, pag namatay siya, sino magpapakulong? Sino magkakaso? Kasi patay na siya. Pero anyway, just for the purposes of academic discussion, kung anong edukasyon natin dito, ang opinion ko lang dito ay hindi niya naman sinabi na papatayin ko kayo. Kundi sinasabi, pag pinatay ako, may kinontrata na ako na papatayin kayo, which is a condition. Okay? Tapos, dito tayo ngayon. Sa pagpatuloy tayo ngayon sa sinabi ni Sara Duterte. Yun pala, pinaliwanag niya yung, naalala niyo yung tinatanong na siyam na envelope na binigay sa isang opisyal ng Department of Education na USEC, si Mercado. At ang sabi ni Sara Duterte, yung sobre daw yun, binigay niya yun dun sa DepEd. Inamin niya. Pero nanggaling yun daw kay Lisa Marcos. At ang sinasabi niya dito sa kanyang sarili, parang kumbaga, pwede mo sabihin, binulgar niya na hindi naman official ng bayan ito si Lisa Araneta Marcos. Pero bakit siya may binibigay na pera kay Sara?
At sinabi pa ni Sara Duterte na meron siyang tinatawag na video recording na kung saan nagsasalita si Lisa Araneta Marcos na kukontakin lang yung tao na binabanggit niya na pinagkatiwalaan ni ni Lisa Marcos sa patungkol sa mga pera. So, bakit? Ang tanong ko naman kay Sara, kung totoo yan, bakit ngayon mo lang sinabi yan? Dapat dumalo po kayo sa paghihiring ng Quad Committee o ng Good Government Committee para doon mo yan isiwalat. Sabihin mo kung ano ang totoo. Ang problema po kasi sa iyo, Inday Sara, sa hindi mo paglitaw, ang nangyari ay nagdududa ng tao. Sa totoo lang, ako po, abiling ko na sa iyo, ako po ay buo ang aking paniniwala na binubulsa mo lamang po ang pera ng confidential fund. Sapagkat hindi ka naman nagsasalita, sapagkat ang mga taong tinanong ay sa opisina mo naman nanggaling, sapagkat ang mga binabanggit nila ay kapanipaniwala din. So, sapagkat wala akong makikitang ibang ebidensya na sasabihin na hindi totoo yun. So, the only way, ang tanging paraan para mabaliktad yung mga nasa isipan namin ay kung pupunta ka, Sara Duterte, sa hearing ng committee. Okay? So, be that as it may. So, it tickles na naurirat ang aking pagiging curious. Bah, maganda ito. Dumarating na sa mas mataas na level ang hindwaan sa gitna ng kampon ng kadiliman at kampon ng kasamaan. At kung mangyari man ito, wala pong ibang magbubunyi nito kundi buong Pilipino. Bakit po? Kasi magbibigay po ito ng at least magandang kalayaan para sa mga Pilipino na makapamili na naman na susunod na mga leaders nila. Okay? Bago ko ipi-play yun, ay magpatuloy muna ako ng basa. Tapos, prosperity in case of emergency, kahit bawal, iligtas pa rin ang kapwa. O, para sa doktor ka, in case of emergency sa aeroplano, o kung saan man, nakakita ka. Pero senador ka, bawal sa iyo mag-practice na pagka-doktor kung senador ka. Pero nalagay ka sa balag ng alanganin, emergency. So, the mother of necessity is emergency. So, because of necessity, excuse ka doon. Hindi naman ka kumikita dyan eh. Wala kang sinisingil na bayad. So, in this manner, kasi emergency din ni Zulaika at kata, may karapatan si Zulaika Lopez na magkaroon ng abogado niya kahit abogado siya, ay pumasok si Sara Duterte na emergency situation. Parang walang pinag-iba yun sa isang doktor na senador na nakakita siya ng isang tao naghihingalo. Siyempre, gamitin niyang kaalaman niya bilang doktor para mailigtas ang tao. Tama si Rene Raganas. More practice pa, Sara, bilang abogado. Ang problema po kasi kay Sara, hindi po siya nagiging abogado na sumisipot sa korte para may ipagtanggol siya. Hindi po. Siya po ay abogado de la mesa lamang. At iba po ang layo po ng abogado de la mesa kaysa abogado na nagtatrabaho talaga bilang abogado sa loob ng korte at nagtatrabaho sa lahat ng mga kumbate, tawagin mo, mga labanan sa loob ng korte. Okay? So, third day, good evening po, Dr. Toto Bunyog. Imelda Talaugon, good evening, morning, Dr. Toto Bunyog Kausing. Cassandra Daisy, 16 trillion na utang natin mga Pilipino. 16 trillion na po. Hindi ko lang alam kung anong gagawin nito. Ang ibang sinisisi ko rito sa totoo lang, siyempre sino ba may hawak ng budget? Di si Marcos, si BBM, si Romualdez, at saka yung kanyang tao na si Saldico, yung Appropriations Committee Chairman. So sila po nagmamagic-magic at ang nakakatawa dito, which is pinoint out din ni Sara Duterte, matagal ko nang sinisiwalat bawal yung ginagawa ni Romualdez na namimigay ng ayuda. Bakit po? Ang trabaho mo po ay tagagawa ng batas, hindi po tagapagpatupad ng batas. Gumawa kayo ng batas na mamimigay ng ayuda, pero hindi nyo nilagay sa batas ninyo kung sino-sino ang bibigyan ng ayuda.
So, dahil wala kayong nilagay na pangalan, tanging DSWD lamang ang magpoproseso para mahagilap at malaman kung sino-sino ang bibigyan ng ayuda sa mga kapos ang pera. At kung sino ang bibigyan ng ayuda para sa mga assistance to individuals in crisis situation. Yan po ang AX. So, ang problema ko dito, hindi ko ma-reconcile sa aking isipan. Paano nagkaroon o di kay kapal ng mukha lamang ba na si Romualdez ang nabigay ng pera na dapat DSWD? Kapal ng mukha lamang ba yan? O ano naman ang ginawa ni Rex Gatchalian? Rex Gatchalian, nagpapagamit ka ba kay Romualdez? Pinipirmahan mo lang lahat ang release ng pundo, tapos si Romualdez ang mimigay. Bakit? Ano ba yan? Hindi naman siya Hindi naman siya DSWD. Kaya nga, nag-isip ako ng kaso, kakasuhan ko talaga ito, magsasampa ako sa Supreme Court, napigilan siya sa pamimigay. Kasi hindi nga naman siya, hindi niya trabaho yun. Okay? So, yan ang sasabihin ko rin dyan. So, Cassandra Daisy, okay, nabasa ko na sinabi niya, bakit po si Rapi Tulfo laging nasa programa ni Engineer Toto? Yun ang pamanganya tanong. So, magandang tanong kay Vivian Sarimo. Kung bawal sa mga senador na mag-practice kung profesyon niya, abogado, mag-practice na bilang abogado, kung mag-practice na bilang doktor, kung senador ka, bakit si Rapi Tulfo nagpa-practice siya bilang media persona o di kay media person? At lagi siya araw-araw din siya nagpo-programa sa RTIU niya, sa Rapi Tulfo in Action. Oh, bakit? Dapat pala, Congressman Joel Chua, abogado ka naman. Pag-isipan mo ng malalim ang iyong pananalita kasi lumalabas na bubukang abogado. Pasensya niya, Joel Chua. Kasi lumalabas po, napakabubo mo talaga ng abogado. There are always, you must know the meaning of practice of law. Ang practice of law po is any activity inside or outside the court that involves the application of the knowledge of law, but with remuneration. May kompensasyon. Kaya ka na-practice kasi babayaran ka para kumita ka. So ngayon, si Rapi Tulfo ba kumikita? Yes, kumikita siya. Number one, ang pinagkikitaan niya, yung yung monetization ng YouTube niya. Ang laki kaya niyan. 24 million po ang kanyang subscribers. So kumikita siya, hindi bababa sa 100,000 a day sa kada mag-swing siya sa kanyang RTIU. So ibig sabihin, Joel Chua, kasuhan mo rin si Rapi Tulfo. Okay? Kasi si Rapi Tulfo, nagpa-practice din. Tama ang tanong ni Vivian Sarimo. So ito, maayong gabi. Rene Ragunas, attorney, sinusubscribe ko si Attorney Insurrecto. Okay, very good. Maganda naman kasi tulungan nyo lang kami sa aming bunyog. Kung hindi man ako mananalo, at least ipapaimbuyog namin ang bunyog. At ang bunyog ang magdadala ng laban ng mamamayan. Alderico Fronda, salute for you, sir, will explain. Rene Raganas, paano siya dumalo at binulsa ang pera? Yun, ang ibig kong sabihin, kung talagang may i-explain niya, may paliwanag niya, mag-attend siya. Pero kung hindi siya mag-attend, ang kaisipan natin, hindi ka nag-isa Rene Raganas. Ang kaisipan na yan, na binulsa niya, ay sinishare natin na lahat. Alam mo, kahit yung mga didiis, nag-iisip din yan. Yung Presinya Hayag, di po dadalo Sara dahil puro kasinungalingan na sinasabi niya, kaya di siya pwedeng mag-oath. Okay. So, hindi ko naman sinasabi na lahat sasabihin niya ay kasinungalingan. Sinasabi ko lang, sumipot ka roon at gamit mong iyong pananalita, ipaliwanag mong sarili mo, Miss Sara Duterte. No, I don't give a damn kung tama o kasinungalingan sabihin mo, basta magsalita ka roon. So, Quintin Tumaka, kukunti lang tayo, ilipat na lang ako. Bakit kukunti lang manonood? Kasi, Quintin, kung lumipat ka, wala naman akong pakialam. Kasi 10 oras naman ito ng gabi. Okay? So, pero kung manood ka lang po. Ha? Okay, Quintin?
So Rene Raganas, lagi natin tandaan, huwag tayong sakim, gahaman dahil may hangganan. So Ramonito Navarro, ano ba yung sasabi mo kay Sara Muñoz? Ayun, sinabi ko na kanina pa po. Imelda Talaugon, damay-damay ang ginagawa ni Sara. Melba Abdon, abogada, walang kampanilya. Cassandra Daisy, Quintin, okay lang na lumipat ka dahil kasama ka sa pagbayad sa utang habang buhay. Oy, tama yan. Magbayad ka sa utang, 16 trillion na utang natin ngayon, Quintin. Cramonito Navarro, iwan sa iyo, Kas, inuubos na ni Sara Muñoz yung pera ng bayan. Actually, Ramonita, mas matindi po pag-ubos nila ni Romualdez at saka ni BBM ng pera ng bayan. Kasama na dyan sila ni, siyempre, ang kay Sara, kung ikumpara mo sa kanilang pag-ubos, paglamon, kukunti lang, 125 million, at saka 500 million, at saka 150 million sa DepEd. Yun ang masasabi ko. So, Merna Joven, hello po. Sa Milan, sukdulan ang kalukuhan ni Sara H. Kaya nagkaluko ang bansa natin. Grabe ang ugali ni Sara Duterte family. Okay, Giprosinya Hayag, ano po? Abogaduhan ni Sara kay Sulaika sa oras na yun. May dalawang abogado, Sulaika Lopez, nang nasa house hearing, hindi naiwan. Alam mo, Giprosinya, magiging fair lang tayo. Sa bawat panahon, hindi naman po lahat ng panahon, yung abogado mo ay available. At tinawag mo, hindi siya available kung saan man siya. So, kung sino ang available sa oras na yun, pwede mong kunin. Okay? Ganun lang kasimple. Devin Sercausing, good afternoon po, Pilipinas. Cassandra Daisy, Ramonito, magtatanong ka sa sarili, nasaan yung 4 billion na confidential fund ni Marcos? Oo nga. At tinatanong ko, kasi pareho mga kasamaan niyang dalawang yan eh. Asa naman ang confidential fund na actually 4.65 billion pesos ang confidential fund taon-taon ni BBM. Saan ba napunta? So, Ramonito Navarro, sa itatlong attorney na sabi ni Chong Trexie at Vic Rodriguez, hindi naman sila kinuhang abogate, wala naman sila ron eh. Ang akin lang puntos ganito, para po yung doktor. Ang doktor, sino ba nandoon nung nangyari yung insidente? Kung sinong doktor, siya may obligasyon na magano na aakto. Kung ngayon, sino bang nandoon? Si Sulaika Lopez doon nandoon. Sinong abogado doon? Si Sara Duterte. So, pwede nang gagawin. Ganun lang kasimple po. So, magandang gabi po. Rodelio Buergo. Idol, bawal na po ba ang politiko mag-vlogs? Ay, wala namang bawal. Kahit sinong politiko, okay lang po. Walang problema. Let us make this as a fair game. Everybody has his opinion. Everybody can make his opinion known. Okay? So, Jagger Riarte, Jack, kick out sa St. Luke's. Actually, binalik siya, ang alam ko, binalik siya sa Veterans Medical Center at pinatingin din siya sa St. Luke's, pero eventually, dinala rin siya si Sulaika Lopez sa Veterans Medical Center. Luis Santos, responsibility and accountability, dalangin natin dumalo sa quad inquiry, nagsasabi ng totoo para magkaalaman. Maraming salamat. So, Ami Givana, hello, Attorney Dr. Todo, si Ramonito Navarro, edi lumipat kakintin, ang Giorgio Asibde. Si Mantol po ay dikit na kaibigan ng mga Dutertes dati. Wala na. Mga kwa naman, balimbing naman yung mga tolpo eh. Ngayon kay Romualdez na sila. Rene Reganas, because Sara lack of speaking without knowledge and they do not know how to explain. Okay. Ramonito Navarro, parehong mga sila bakit ginaya nila. At kung ako, focus ako sa billion at trillion, barya lang milyon. Dayan, DRC, si Pulong 21 billion, 51 billion po yung budget niya, hindi 21. Gamit daw ko no sa flood control project. Si Vivian Sarimo, hindi na toto, paano kung senador ka na, tuloy pa rin ba yung pagbablog? Opo, magbablog ako, pero ang aking gagamitin kong vlog ko para sa pagre-report kung ano nangyari sa Senate. Ganon kasimple. Anong ating gagawin? Ganon magagawin ko. So, Alpha Binagua, hindi pwede bawal kapag press at BP, hindi pwedeng mag-abogado.
Romano Navarra, pinamigay na sagsaka, hindi ko maintindihan, pasensya ka na Ramon ito. Alpha Buenagua, strong confi ni PBBM. Sinong confi ni PBBM? Anong intriga yan? Sana may confidential fund po Alpha Buenagua, si BBM, 4.65 billion pesos. Ang tinatanong dito, paano ginastos ni BBM ang kanyang confidential fund? Yan lang naman. Yan ang tanong. Ang problema, wala pang nagtanong, wala pang nagsagot, at parang tumatahimik lamang. Si BBM po, pinakamalaki na confidential fund. In the same manner, sa panahon ni Duterte as president, malaki din ang 4 billion lamang ang sa kanya na confidential fund. So dapat sa 6 na taon, kung bilangin mo yan, 4 times 6, 24 billion. Paano kaya ginastos ni Duterte Sr. ang kanyang confidential fund? Magandang tanong yan. At sana naman ipaliwanag yan. So Cassandra Daisy, Alpha, huwag tamad mag-research tungkol sa confidential fund ni Marcos. Makinig ka lagi kay Toto Kausing. Ricky Paguyo, good evening, Idol Engineer Toto Kausing. Ramonito Navarro, magaling kakas. Okay? So, ito naman, gusto ko siguro iparinig sa inyo kung ano sinabi ni Sarah. Okay? Makinig kayo. At kayo na rin na magdesisyon kung ano siya at sino siya. Asmin Celso, makinig po. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mukha! Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh! Putang ina ninyo! Sino ang korap? Ang tinutukoy niya dyan si Lisa Marcos. Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Heidi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. So dito, basically, sinasabi ni Sara Duterte na yung pinapakita ni Mrs. Mercado na USEC ng DepEd na mga envelope na naglalaman ng 25,000 pesos bawat isa sa loob ng 9 na buwan. Ang sinasabi niya rito nanggaling daw kay Lisa Araneta Marcos yun at ipinabigay sa DepEd. So yun. So para saan kaya? Bakit nagbibigay? So ibig sabihin may kapalit po yun. Pakinggan natin. Sisirain nyo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae. Ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi Yan, confidential Gloria funds Mercado. yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagbibigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of
representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Oo nga naman, oh. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin? Hindi pa na makatrabaho ang mga tao niya kasi naka-contempt. Ay nako, pares kami ng opinion ni Presperis. Opinion ko rin na sa puntong ito, sinasabi nito na si Lisa Araneta Marcos ang namimigay ng pera. Ay totoo ito. Ako yan ang opinion ko. Dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ay tumulong. Sara, pwede ba sabihin mo kung bakit kayo nanalo nung eleksyon ni BBM nakaraan? Pakisabi nga ba kung ano ba ang alam mo tungkol sa Smartmatic? Pwede ba? That's the only way para kakampihan ka ng maraming Pilipino. Ganito gagawin ninyo? Presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Okay, nais ko lang bagitin yung yung sinasabi niya na suhol or bribery case na involved si Romualdez ay binigay yan ng anak ni Okada. 3 bilyong piso binigay kay Romualdez at tinawagan niyang Supreme Court para mapabilis ang desisyon pabor sa anak ni Kasu Okada. Nag-aaway kasi yung anak ni Kasu Okada at saka si Kasu Okada sa kung sino magmamamahala ng Okada. So, umabot po sa court sa Amerika ang kaso na kung saan sinampa sa kaso na nagpadala ng pera itong anak ni Okada at ibinigay kay Romualdez yung 3 billion kapalit ng desisyon na magpapabor sa kanila. Sa desisyon ng Court of Chancery ng Delaware sa USA, binanggit ng judge mismo na naniniwala siya sa sinasabi na nagbigay ng pera ang grupo ng anak ni Okada kay Romualdez at tumawag si Romualdez sa Supreme Court ng Pilipinas para makahingi ng pabor. So yan po ang pinaniwalaan ko dyan. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, So ngayon, ang nangyari dito, yung sinasabi niya na gumagawa ng ayuda mga mambabatas kagaya ni Romualdez. Pero bakit ang tinatanong yung bakit si Romualdez namimigay ng ayuda na hindi niya dapat ginagawa? Kasi siyang gumawa ng batas para sa ayuda. nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa. Anyway, tama na ito. Isa lang ibig sabihin dito, inaantay ko sana na magkabistuhan na sa Smartmatic. Yun sana lang inaantay ko dyan. Para naman mawala ng kampo ng kadiliman at saka kampo ng kasamaan.
at kampo ng kabutihan lamang matitira. Sa Bumblebee 5, ito naman sila Macroc, sila ang nagbibigay ng wala naman dapat na confipand na noong 2025. Dapat din siya managot. Parehas sila dapat matanggal sa mga pwesto. Si John Baldonado, pera-pera na labanan. Pag pera talaga, naglalabanan kahit magkakampi, nag-aaway. Wala na magandang pangyayari dahil sa salapi. Magkakaibigan ngayon, magkaaway na. Sayang ang tiwala ng mga boto ng mamayan. Antonio Enriquez, nag-driver ng issue si Sara. Sagutin niya yung 125 million sa DepEd. Jerica Lundstedt, tama Doc, reveal, Smartmatic. Tapos Jojo Bautista, galit, palitan lang yan. Doon ka hamon sa Malacanang para magkaalaman. Leonardo Baldemoro, sa aking opinyon, kung mismo si BP Sara na ang humarap sa mga katanungan ng Quadcom tungkol sa SEEP at ang mga issue sa AR o Acknowledgement Receipt, mga resibo sa paggasta ng SEEP, siguro tapos ng upa. Tama ka Leonardo Baldemoro sa opinion mo. So Bumblebee, ito binanggit niya pala, narinig ko rin in passing, na yung mga list per acknowledgement receipts na yun pong binigay sa kanya galing sa lugar-lugar kung saan binigyan. Wala siyang alam kung sino-sino daw yung mga pumirma doon. Yan ang sinasabi niya. Sana, pakita siya sa House of Representatives, di ba? O sige, hanggang dyan lang muna tayo at magandang gabi po sa inyong lahat.